Magandang hapon. Ano yung mga ano? Narito po tayo sa St. Pedro Poveda College at Kami ay mag-interview ng isang pulis na itago sa pangalan na Derek Ramsey. okay, so Tara! Magandang hapon, ako si Kim Dizon. ako si Kim Hill at ako si Bea Honrado at naririto kami upang makipanayam ang isang magiting na pulis. Ako ay isang estudyante sa St. Pedro Poveda na gusto lang namin magkaroon ng impormasyon tungkol sa buhay ng isang pagiging pulis. So, kuya or sir, bakit niyo po piniling maging pulis? Napili ko tong profession na to dahil ito talaga ang pinangarap ko simula ng malita. Itong gusto kong gawin nung malita ko pag nakakita ko ng mga pulis, parang iba yung pakiramdam ko eh. Parang sabi ko nung tumanda ako at tumilid ako, nakatapos ang pag-aaral, gusto ko maging pulis. So kuya, kumusta naman po ang pagiging pulis? Ang pagiging isang pulis ay mahirap pero masarap na profesyon. Mahirap dahil tinataya mo ang buhay mo sa paglilingkod sa bayan, sa kapwa. Masarap dahil kung ito'y gagawin mo ng tapat, makakatulong ka sa kapwa. Yun ang balik mo. So, sinabi niyo po kanina na mahirap. Gaano po kahirap yung pagiging pulis? Mahirap siya sa larangan ng trabaho na tataya mo ang buhay mo na para lang makasave ka ng buhay ng ibang tao. Malayo sa pamilya, tsaka walang oras ng trabaho. Kahit anong oras, kailangan nandiyan ka. Mas marami pa ang oras sa trabaho kaysa sa pamilya. Yes, ano yung pinakamasayang naganap sa buhay mo bilang isang pulis? Ang pinakamasaya na ganap sa buhay ko nung natupad ko yung pangarap ko at sa paggawa ng kabutihan na rin. Kontento na rin ako kung ano ang meron ako para sa pamilya ko, sa profession ko na to. Yung pinakamalungkot naman. Ang pinakamalungkot ay yung mapunta ako sa mga malalayong lugar na halos Pasko at Bagong Taon, Hindi kasama. hindi kasama sa mga. Mahirap naman talaga. So kuya, ano yung hindi mo malilimutang pangyayari sa buhay mo? Ang isang hindi ko makakalimutan na sa larangan ng trabaho ko, ngayong panahon na mayroong isang pangyayari na nakatulong ako sa kapwa ko na nakabaril ako ng hold-upper. Yung hold-upper na yun ay hinold up niya yung isang nagtatrabaho sa call center. Sakto naman napadaan ako ng gabi na yun na nanghingi siya ng tulong dahil sa trabaho natin na makatulong siya sa kapwa at mapaglingkuran ng kapwa natin. So, tinulungan ko siya. Noong panahon na yun, nakipagbarilan ako sa mga hold-upper. Isip ko rin na paano kung mabaril nila ako, yung pamilya ko. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman ako napaano kahit na gano'n na nangyari sa akin. Naipagtanggol ko yung tao na yun, babae siya, naipagtanggol ko siya. So, napakiramdam ko, nakatulong ako ng malaki sa kanya. Kasi kung hindi, baka sa ibang bagay din, sa ibang tao, magawa rin ng mundo ako. Sa ibang tao yung pangyayari niya. So, nabaril ko siya, pero nabuhay. Ano ba? Yun ang isang bagay na nangyari sa akin na nasa bingit na rin ng parang. Pero kuya, hindi ka natatakot na if ever napatay mo siya or hindi? Yung ganung pangyayari, kung mapatay ko man siya, kung mapatay naman ako, ang mahalaga ron, nagagawa ko yung tungkulin ko.
ang pagiging pulis po ba, pag alam na natin mali siya, ang gagawin po, ang kailangan po bang gawin, patayin siya doon sa sitwasyon na yun para mawala yung mga gagawin. Hindi naman, pero ano yun, nandoon na yung kailangan mong gawin yun dahil nasa bingit na rin ang buhay mo. So, may baril siya, yun, na delikado ang buhay. Eh, di ba kuya kasalanan sa Diyos yun, if ever? Kakunari lang namatay siya. Kasalanan sa Diyos, di ba, ang pumatay ng tao? Sa amin, sa trabaho namin, kung kinakailangan mong pumatay para maisalba ang buhay ng isang tao, ano yun? Hindi yun, kumbaga, legal na paraan sa amin. Pero kuya, bilang pulis, di ba, sobrang dami ng pulis dito sa Pilipinas. Bakit nagkakaroon pa rin tayo ng maraming mga crimes, mga scandal nangyayari sa ibang tao? Hindi ba sila natatakot sa mga pulis? Ano yung gagawin nila? Dito kasi sa atin, marami na masyado talaga tayo. At ang pulis ay nasa halos 18,000 lang sa buong Pilipinas. Ganun lang siya karami. So hindi natin kayang bantayan lahat ng mga tao mo. Ang ratio namin is 1:500. Isang pulis sa 500 tao. So konting-konti talaga. Kaya marami ang nakakagawa ng mga hindi magandang bagay. Pero pag sinabi po ba talaga ng pulis, magigiting at malalakas? Hindi naman lahat ay sinabing magigiting at malalakas. May mga pulis naman na nakakatulong din sa tulad ng kalamidad. Pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi naman lahat ay ibig sabihin ay crime prevention. Meron din naman na sa ibang bagay din nakakagawa ng kabutihan. Pero ano pong pagkakaiba ng pulis sa Manila at pulis sa probinsya? Lahat naman ng kapulisan ay pare-parehas na naman ang trabaho. Ang trabaho ng pagiging isang pulis ay community relation. Pakikisalamuha sa loob ng komunidad. Na nakibagay ka, tumulong ka sa community. Kapag, yun nga po, nalulungkot po kayo, ano po yung mga libangan na ginagawa nyo? Para naman medyo Kumaan doon. opo. Binubuhos na lang namin sa trabaho. Tapos, pag nasa kampo, nakikisama na lang sa mga kaibigan, sa mga kasama namin. Nanayan na natin. Kuya, maiba na lang po. May isa po kong tanong. Ang pulis ay mag-iisip at nararamay na naglilingkod sa bayan. Subalit may mga ibang lumanoy na mamotong sa kapwa na rin sa bayan. Ano po ba masasabi? Sabi ko, sa dami din namin. Hindi natin naiwasan na dahil talagang pasaway. So, ang kadunggisan ng isa ay nadadamay ngayon itong nabubuti. Siguro, mas maganda kung pag-ibayuhin pa ng gobyerno ang magagandang training para ma-develop lalo ng mga ugali. Kuya, meron po ano po akong tanong? Kasi po, usually daw na lang yun yung mga matatandaan at saka may mga edad na yun yung mga malalaking tiyan. Totoo po ba yun? Lalo sa mga kalsada ng mga scandal ng mga pulis na nakikita sa ano po yung masasabi niyo? Sa mga bagay na yan, siguro dahil na rin sa pangangailangan, nasubukan na nilang kumita ng ganyan, nasasanay sila na hindi nila isinasaalang-alang na sila yung nag-reforme. Pero ganun pa man, mahigpit na ang patakaran ngayon sa kapulisan natin na pag nagkakaso ka ng mga ganyang bagay, automatic na tinatanggal.
siguro sa ngayon baka mangilan-gilan na lang ang gumagawa ng mga ganong bagay dahil hindi na yan tinutulungan pa ng gobyerno natin. Automatic, mahaba na sa taon. Kakatanggal po sa provision. One strike policy ang tawag na natin ngayon. Siguro kung continue. So, ano po yung sa tingin niyo yung mga suggestion niyo kung paano may iwasan yung mga ganitong pangyayari sa kapulisan? Bukod sa mga programa, paano niyo mahihikayat yung mga polis, mga kapwa ng polis na maiwasan yung may mga skandalo na sasakit sila? Siguro kailangan din natin ng tulong ng mga komunidad, mga sibilyan na kung sila nakaranas ng mga ganyan bagay. Huwag silang matakot na isumbong rin ito sa kapwa ng kapulisan para naman masawatan o hindi man mabawasan yung mga ganung pangyayari. Huwag silang matakot na pag sila ay naarkadyado o nakotongan o nagawa ng hindi maganda ng kapulisan natin, isumbong ka rin kagad. Gano'n po ba kalakas yung kapangyarihan ng isang pulis? Ang pulis ay hindi naman siya ganun kalakas, pero kayang makapagpakulong ng isang pulis na lalong-lalo na sa nakagawa ng kasamahan. Kung mayroon siyang firearms, yun yung mga bagay na isa sa mga masasabi natin na pang-neutralize ng criminals na nagagamit ng mga. Kaya yung sweldo po ba ng isang polis, sapat lang po ba yun sa kanila? Sa sinasahod ng isang pulis, sapat na sapat lang. Hindi naman natin masasabi na pangmayamang profession ito. Ito ay kahiligan lang talaga. Gusto lang talaga. Pero ang pagiging pulis ay hindi maipagpapayaman sa tao. So, base po sa lahat ng mga karanasan nyo sa ilang taon ng pagiging pulis, ano po yung mga aral na napulot nyo na pwede nyong ibahagi sa mga mamamayan, sa mga kabataan na nais nyo maging isang katulad nyo? Sa mga gusto ng ganitong profession, hindi lang dapat 10 beses mong pag-isipan na gusto mo itong trabaho. Ito ay gawin mo na sa puso mo na talagang gusto mo siya. Hindi yung pag nakita mo lang ang isang pulis, gusto ko yan. Hindi naman. Pagandaan mo siya sa sarili mo, sa pagkatao mo, saka kung talagang yan talaga ang pinangarap mo, pagandaan mo ng sarili mo sa mga bagay. Para sa mga kabataan na gusto mo. Sabi niyo po ba na mabuti po yung pulis? Sa akin, sa mga nagawa ko ngayon, masasabi ko rin na mabuti ako. Sa susunod na mga panahon pa, hindi ko masasabi kung may magagawa akong talaga. Pero ano na po ba yung mga nagawa mo bilang pulis? Ginagawa ko ang profession ko na nasa puso ko. Kaya, isa lang yan kung gagawa ka ng hindi maganda, sarili mo rin ang sisirain. So, mas maganda pa na gumawa ka ng kabutihan na nakikita mo sa sarili mo kung ano ang pagkatao.
Marami pong salamat sa maikling ngunit makabulong panayam. Salamat po. Okay? Aba, Tapos na. aba.